Ito pa, yung isang sinampahan mo rin ng kaso, sir. Meron ka pang isang sinampahan ng kaso. Eto, oh. Oh, ayan, oh. Oh, ayan, oh. Oh, meron ka pang sinampahan ng kaso, sir. Meron ka naman palang kapangyarihan na magsampa ng kaso na ikaw lang. Oh, ito. Meron pang isa. Play. Patong-patong na reklamo ang inihain sa National Bureau of Investigation laban kay Attorney Harry Roque at sa vlogger na si Maharlika dahil sa kumalat na Nag-file ang NBI ng kaso kay Harry Roque at kay Maharlika. Ano ang source? Si Pebbles Talakera. Saan nagsalita si Pebbles? Sa Congress. Oh, ngayon, sabihin mo, sir. Sabihin mo ngayon, sir, NBI, na walang nagdidikta sa'yo. Hindi, ito ako lang, question lang. Wala ba talaga nagdidikta sa'yo? Kasi tingnan mo saan ba nilabas ni Pebbles itong kanyang haka-haka? Haka-haka lang yun, wala sa ebidensya. Haka-haka lang lahat. Sa tingin ko po, hindi po AI yan. Sa tingin ko po, hindi po si Bongbong yung nasa video. Si Harry Roque po ang pasimuno ng video na yan. Yung lahat no nandoon sa picture, nandiyan dyan sa congressional hearing, hindi nga tinanong ng kongreso eh. Totoo ba sinasabi nitong Pebbles na to? Diyan na si Roque ang nagpasimuno? Sasabihin ng mga nandoon sa Congress na hindi po. Kumakain lang kami niyan, wala namang pinakitang video-video dyan eh. Kasi yun talaga sinasabi nila. Tinanong ko sila, totoo ba yung sinasabi nito ni Pebbles? Sabi nila, hindi nandoon kami, kumakain lang kami. Ano kang magpapakita ka ng mga ano-ano dun, video-video dun, public yun. Nasa dulong-dulo lang kami, kaya nagmukhang private. Pero hindi yun, isa-isang kwarto nila, ang dami-daming kumakain. Paano ka mag-uusap dun ng exclusive? O mag-uusap ka dun ng secret, ang dami-daming tao? Hindi ba? So, kinuha mo yung demanda mo doon sa sinasabi nitong Pebbles Talakera, diyan sa Congress. So, nanonood ka naman pala ng Congress ng hearing. Ba't hindi mo ba napanood yung hearing ni Senator Amy Marcos? Nakita mo napakaraming mga kabulastugan ang mga statement ng mga tao ron? O ba't hindi mo i-demanda yun? Babalik na naman yun sa'yo, sir. O hindi ba? O ito, hindi naman nagsumbong sa'yo si Pebbles, pero nagsampa ka ng demanda. Saan ba nagsumbong si Pebbles? Sa Congress. Tapos sasabihin mo, sir, walang nagdidikta sa'yo. Ang hirap maniwala, sir. Napakahirap maniwala na wala. pulburon video. Kaugnay ito ng viral video na nagpapakita umano kay O katulad yan, pulburon video. Anong inaakusa nila dito sa pulburon video? Adik si BBM, tama? Oh, si NBI director, ikaw bilang isang judge, NBI director, sa tingin mo ba dapat magpa-drug test si Pangulong Marcos? Sa tingin mo dapat? Di ba dapat kasi alam mo naman that public office is a public trust and the public is calling for PBBM sa drug test dahil nga dito sa pulburon video na to. O bakit hindi mo pilitin ang amo mo na si Bongbong na magpa-drug test once and for all para masettle na to? Bakit kaysa matagal na proseso yung pagsasampa ng demanda? Sige, sampahan mo ng demanda, okay lang, pero nag-demand ka na ba na magpa-drug test yan si Bongbong Marcos? Ikaw ba bilang NBI director, ikaw bilang isang judge, sa tingin mo, okay lang kaya na ang bayang Pilipinas ay pinamumunuan ng sabog? Okay ba sa'yo na ang bayan pinamumunuan ng adik? Tanong po ito O ano bang patunay mo, Boss Dada, na adik si BBM? Wala akong patunay, pero nanghihingi nga ako ng patunay by means of drug test. Kapag ka nagpa-drug test na si Bongbong at negative, hindi mo na siya pwedeng tawagin bangag. Pero hanggat hindi siya nagpapa-drug test, pwede mo siyang tawagin bangag because hindi rin niya dinideny. So ikaw bilang isang NBI director, sir, mawalang galang na po, it is your duty para i-assure also ang taong bayan that we are being led by a sober person, not by a drug addict. O, di ba? May lumabas na issue. How do you know that itong si Harry Roque is peke in terms of yung kanyang pagbibintang kay Bongbong Marcos na adik si Bongbong? Una, denial. Pangalawa, proof ng denial mo is accurate.
Denial, hindi pa ginagawa ni Bongbong yan. Mag-deny, hindi ako addict. Wala pa siyang ganun. Pangalawa, wala naman siyang drug test to prove that fake news talaga tong pagpapakalat ni Maharlika at saka ni Harry Roque na addict si Bongbong. O yun muna unahin natin. Napakadali. Sabi ko nga sa inyo Ako, mapapayag akong makulong lahat ng mga yan. Lahat na nagpakalat ng video na yan, makulong lahat. Di ko pinakalat yan Hindi ko shinare yan. Iano mo, ikulong natin lahat yan. Si Maharlika, si Harry Roque, magpakita si Bongbong Marcos ng hair follicle test na negative siya sa drugs. Tapos ang usapan, kulong na natin agad. Kahit walang due process, patapon natin sa Africa kung gusto nyo. Walang problema. Pero wala Ikaw bilang NBI director at saka bilang alagad ng batas at bilang isang huwes, alam mo yun, sir. Alam mo dapat yun. Responsibilidad nyo dapat yun sa mga Pilipino. Di ba? To serve and protect kayo So, responsibilidad nyo na hingin sa commander-in-chief ninyo na magpa-drug test na siya. Pangulong Bongbong Marcos. Base sa forensic exam ng NBI, isang deepfake o AI-generated ang video. Dahil dito nahaharap sila sa reklamong inciting to sedition. Sa isang pagdinig sa kamera, idinawit ng isa pang vlogger na si Vicente Cunanan o Pebbles Talakera si Roque bilang nasa likod ng pagpapakalat ng video. Katulad doon, anong investigation ang ginawa nila doon sa Pebbles na yun? Anong klaseng cross-examination? Anong ebidensya ang hawak ng Pebbles? Wala siyang hawak na ebidensya. Puro hearsay lang. Wala siyang hawak na ebidensya. Wala siyang CCTV footage na may tunog na talagang nagpaplano sila na pabagsakin yung gobyerno. Wala siyang pinangahawakan. Ang meron siya, yung picture at saka yung betlog niya. Yun lang ang meron yung Pebbles na yun nung nagpunta ng Congress. At saka yung kwento niya. Naniwala ka kagad bilang isang huwes, di ba, sir? Huwes ka dati, Judge Santiago ka Bilang isang huwes, it's not what you can say. It's what you can prove. Anong na-prove noong picture na hawak niya? Sinabi ba doon sa picture na yon na nagplano silang pabagsakin ng gobyerno? So kung ganyan ang panuntunan natin, bigla akong pupunta sa'yo, tapos bigla akong magrereklamo sa isang tao na wala naman akong patunay, pero pwede ko siyang ireklamo ng wala lang kakwenta-kwentang bagay kahit wala akong ebidensya, didemanda natin, ganun. Pwede ba yun? So sana, yung Pebbles, ginanon nyo din. After marami pong ebidensyang pinangahawakan si Pebbles. Hindi, isalita lang Dininay na nga ni Harry Roque yung sinabi ni Pebbles. Buti pa si Harry Roque nag-deny. Pero sa akusasyon ni Maharlika at saka ni Harry Roque na bangag si BBM, wala pang denial si BBM Hindi ba dapat yun ang inuuna natin, no, di ba? Kayo talaga sasabihin nyo, hindi na naman kayo napupolitika. Ito nagagalit ang NBI dahil sa si BBM ang tinitira nila. Totoo ba, sir? Totoo ba? Sige. Kundi yung dahil sa pagpapalabas nila ng fake news. Nandun tayo. Wag nila sabihin na politika, wala sa aking nagdidikta. Uy, parehas. Sinabi mo din yan doon kay Lambino. Tapos sinabi mo din kay Harry Roque. Wow, scripted. So sir, okay naman yun yung pagpapakalat nila ng fake news. Pero sir, again, paano mo i-distinguish yung isang fake news? You have to prove first that the news is fake. How? Let's say nga addict si Bongbong Marcos. How do you prove that Bongbong Marcos is not addict? Not by just mere denial. You can prove that Bongbong is not an addict by a negative test result ng hair follicle test. Yun, sir. Wala, huli ka dito, Mr. NBI. Again, sir, huwag kang magpagamit sa politika, sir. Alam ko na pwede kang magsungit. Wala nagdidikta sa akin dito, pero sir, hindi po tanga Pilipino. Hindi ko sinasabing joke time ka. Pero ang sinasabi ko, hindi po kami tanga. At ako personally, hindi po ako naniniwala sa iyo. Hindi ako maniniwala na ganun. Sa galing mo,
Tatanggapin mo na lang ng ganun-ganun yung testimonya ng isang taong walang ebidensya? Pwede ba yun, sir? Ibig sabihin, pagka tinanggap mo yung testimonya ni Pebbles, namumulitika ka lang. Why? Wala siyang ebidensya, sir. Wala siyang ebidensya. Even text messages, wala siya. Actually, mga tao pa nga ang madaming ebidensya tungkol dyan kay Pebbles eh. Nangihingi ng pera, bakit bumaliktad, dating DDS, bumalik ulit sa Marcos. Mayroon pang video yan, nagsashabu. Alam niyo yun, hindi ba? So, ang ibig ko sabihin, sir, hindi mo na background check yung whistleblower nyo? Kung reputasyon at reputasyon lang, Diyos mio naman. Mas maniniwala kayo sa utak ng adik, sa sumbong ng adik. Alam mo, sa Amerika, hindi pwede yan. Kailangan ng kredibilidad mo kung ikaw ang witness. Kailangan kredibilidad mo maputing maputi. Malinis na malinis. Kailangan wala kang bahid. Kasi kapag may bahid ka, mahihirapan at mapapahiya yung hahawak ng kaso. Kaya sa akin lang, sir, sana wag ka nang sumama sa politika. Wag mo nang sumama sa politika. Karapatan mo ang magdemanda, pero maganda makita ko na hindi lang isang side yung dinidemanda mo. Kailangan pati yung kabilang side. Lugi na nga kami sa TRICOM. Sa TRICOM nga, puro DDS vlogger na nga lang kaming pinapatawag dun. Tapos pagdating pa ba naman ng NBI, inaasahan namin magiging patas kayo. Ganun din, puro DDS din ang target nyo. Wag naman sanang ganun, sir. O, paano mo sasabihin, Boss Dada, na target ko yung DDS? Puro DDS dinimanda mo. Wala ka man dinimandang taga-gobyerno. Ano pang tawag dun? Hindi naman tayo pinanganak kahapon. Hindi naman tayo grade 2. Kahit naman siguro walang pinag-aralan, hindi naman siguro, you don't have to be a rocket scientist para mapatunayan itong mga bagay-bagay na to na sa tingin ko, nagiging partisan ka, sir. Masama yan, bawal yan. Ako, sa tingin ko lang pwedeng mali ako or baka mali talaga ako. Pero yun lang yung aking opinion. Sana lang, sir, patas lang. Patas lang po, sir, kasi wala naman kami laban sa inyo. Kayo gobyerno, kami normal na tao lang kami. Pag sinampahan nyo kami ng kaso, wala kaming magagawa. Kayo, may mga abogado kayo, pambayad kayo ng abogado, kami wala. Pero wala kami magagawa, harapin namin yan, kaya makulong kami, kaya ganun talaga ang buhay. Pero ang sa amin lang, dapat po patas. Hindi lang dapat Duterte. Kailangan, sir, kung lumabag sa batas, kay naka-uniforme yan, kay hindi, dapat dinidemanda nyo rin yan. Kung trabaho nyo yan, ha? Sir, kung trabaho nyo yan. Tingnan nyo, ang daming nakikidnap. Ang daming kidnap for ransom na naman ngayon, ang taas ng krimen. Tapos nakafocus kayo sa mga Duterte. Hindi ba? Ang dami-daming problema ng bayang Pilipinas natin. Tapos nakafocus kayo sa mga Duterte. Puro Duterte yung mga tinatakot ninyo. Meron kayong binabantayan ng mga vloggers na bla 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 bla. Hindi makakauwi sa mga pamilya, diyan pa lang sa airport, babasyuhin na. Imagine. Grabe kayo magsalita, parang kayo may-ari ng Pilipinas na parang hindi na pwedeng tumuligsa ang mamamayang Pilipino sa mga nangyayari sa bayan. Siguro naman, nung martial law, buhay ka na, sir. Di ba? Nakita nyo naman ang hirap ng buhay nung diktadorya, di ba? Tapos ngayon, parang umaasta tayo mga diktador. Wag ganun po. Wag pong ganun. Ako, mataas ang tingin ko sa iyo, Judge Santiago. Hindi lang bilang isang NBA director, bilang isang huwes. Alam ko na hindi ka magpapabuyo or magpapasakay sa mga ganitong cheche-bureche lang ng gobyerno. Sa isa namang pahayag, tinatanggap ni Roque ang mga reklamo laban sa kanya. Nakikita niya raw ito bilang pagkakataon. Diba? Ito yung sinasabi ni Harry Roque na maganda to. Maganda yan. Now, kailangan na talagang sagutin ni Bongbong Marcos kung addict siya o hindi. Because kung may mga ganito na kaming kaso, fake news na addict siya, kailangan niya ng patunayan na hindi talaga siya addict. Magpa-drug test na. Magpa-drug test na, di ba? So, yari ka ngayon dyan, Aquino. Santiago, baka sabihin pa ng Malacanang, ano ka ba naman, Santiago? Bakit mo ba naman inano yan? Lalo na tuloy mag-iingay yung mga yan at sasabihin na na magpa-drug test na. Nakaraos na nga tayo sa drug test na yan. Ilan buwan nating dinedma yan Tapos ngayon, binuhay-buhay nyo na naman. Ni PBBM na mapabulaanan sa korte ang mga alegasyon ng kanyang paggamit ng illegal na droga. Giit pa ni Roque, walang bigat ang affidavit ni Cunanan dahil opinion niya lang daw at sabi-sabi lang. Eksakto, that's an opinion.
That's hearsay. Wala siyang ebidensya. Wala siyang ebidensya. Nag-expose lang siya for trial by publicity. Pero wala talaga. Kaya nga ako sabi ko na medyo bumaba ang tingin ko kay dating Judge Santiago, kasi dapat pagka-judge ka, talagang evidence-based ka. Mantakin mo ito, walang ebidensya, salita lang, affidavit lang. Oo, congressional inquiry na under oath lang siya. Kaya, nila. Ngayon, sasabihin mo, Pebbles, paano mo patutunayan yan? Wala lang. Kukwento ko lang ulit. Gagawa ulit ako ng kwento, tapos maniniwala ka lang ulit. Hindi, kailangan science. Kailangan hard evidence, beyond reasonable doubt. Kailangan meron siyang pinangahawakan, recording, video, nag-uusap sila na sinabi talaga ni Harry Roque lahat na to. Because kung hindi siya makapaglabas ng proof na meron siyang conversation talaga with Harry Roque, at yun ang laman ng conversation with Harry Roque, I don't think this case will fly. This is another harassment pag ganyan ang usapan. Ang mga ito, Di ba? Palakpakan tayo mga boss. Napakauhusay, di ba, ng mga natin, ng mga balita natin. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa